Gabing mabiyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat sapagkat minsan pa pinagtagpo-tagpunan tayo ng Panginoon sa ganitong oras upang tayo magsama-sama at tayo magsalo-salo sa Kanyang kabutihan at higit lahat sa Kanyang salita na we pray ay lagi pong tatanim sa puso ng bawat isa. Una sa lahat, nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa pag-imbita bilang tagapagsalita sa inyong pong araw-araw na panalanginan. Salamat po sa aming co-pastors dyan po sa Jesus the Anointed One, Burdubay, sa buhay po ni Pastor Well, ni Pastora July, Pastora Shakaina. Salamat, kaluguran po namin mga co-pastors po na kami po ay pumailang lang, tumawid sa ibang ministry. Ganon pa man, kami po ay mananatili na magkakasama sa ganitong gawain kasi isa naman po ang ating espiritu at isa po ang ating layunin. At ito po yung makapaghatid po ng mga gandang salita, mabiyayang buhay sa buhay ng bawat isa. Narito po ang inyong lingkod upang magdala naman po ng mensahe na pinagkatiwala po sa kalagitnaan. Salamat sa imbita. Matagal na rin pong ini-expect po ng mga kapastoran po sa lugar rin po ng Abu Dhabi na paminsan-minsan po ay tumawid naman po kami. Okay lang po ba mga kamanggagawa po namin sa Burdubay? At one of these days, siguro iisa-isahin ng Pastor Well na kami magsalita sa kalagitnaan. Salamat sapagkat minsan pa kahit tayo po'y physically, tayo po'y magkakalayo, but in spirit, tayo po ay pinagsasama-sama ni Lord sa pamamagitan ng isang pananalangin, ng isang pakikinig at isang pagsasalo-salo sa kanyang banal na salita. At sa gabing ito, hayaan natin na bago tayo tumungo sa masarap na mensahe ni Lord sa gabing ito sa buhay ng bawat isa, tayo po ay manalangin muna, tayo po ay magpakanlong sa ating Diyos na buhay. Salamat po Lord sa biyaya na ang inyong pong lingkod ay madala sa aming sa mga gawain mo sa lugarin ng Burdubay. Dalangin po Lord namin, kami po inyong sasamahan at hayaan niyo po na ang kayamanan at kasiglahanan ng iyong banal na salita ay maranasan at maramdaman ng bawat isa. Ipagkatiwala mo po Lord ang inspirasyon at kalakasan ng iyong banal na espiritu sa iyong tagapagsalita at ganoon din po sa mga karinig ng iyong mga salita sa gabi ito. Salamat po Lord, busugin mo po kami ng iyong kalaman, ng iyong mensahe at hayaan mo po Lord na sa aming pag-iwalay after this service, O God, ay maranasan pong lalo namin ang kalaliman ng pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa, ang malawak na saklaw ng pag-ibig mo sa buhay ng iyong mga manggagawa sa Jesus the Anointed One, Burdubay. Salamat po Lord sa inyo pinagkakatiwala ang gabi nito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po mga kapatid. Narito po ang inyong lingkod. Ako nga pala po si Pastor Prime po ng Jesus the Anointed One Abu Dhabi / Jesus the Anointed One Al Ain. Hayaan niyo po sa banda-banda rin po siguro pag niloob po ni Lord na tayo po ay makatawid na at tayo po ay magkaroon po ng gawain physically. Let's pray na tayo po ay magkita-kita at magkadaupang palad po sa lugarin po ninyo. At para pansamantala, habang tayo po ay hindi pa hinahayaan na tayo makita-kita physically, hayaan natin na sa mga ganitong pagkakataon po ng pagkasalo-salo through online, sa pamamagitan po ng ganito pong mga platform po ng social media, tayo po ay laging magkasama-sama. Nakatuwa kasi hinayaan ni Lord na maganap po ang ganito mga pagkakataon upang ang lahat ng mga manggagawa ng JA1 ay magkumpul-kumpul sa harap po ng inyong mga camera ngayon, kasama po inyong mga mahal sa buhay. And I pray, sige, simulan nyo na, mag-share na tayo. At tayo din lang naman po ay mayaman sa pag-share ng blessings natin. Bakit kaya sa pagkakataong ito, Jesus the Anointed One Burdubay, i-share natin ngayon ang mga ang kasabihin ni Lord sa pagkakataong ito. At kami, ganoon na lang ang kagalakad that every time we will be tapped, we will be called by our co-pastor to share the word of God. Ganoon lang po namin ang kasiglahanan, ganoon lang po excitement namin na kami po ay magamit sa mga ganitong pagkakataon. Sige mga kapatid, invite and share this link ng Burdubay. Salamat! Sa pagkakataong ito, hayaan nyo na bago natin simulan ang mensahe ni Lord, may papakita po ako sa inyo. Kasi a week ago, hindi ko po ini-expect po talaga na somebody will send me a message. Siguro hindi na ako tinawagan dahil busy siguro po yung nag-send ng message. At ako po ay na-excite. Kasi nakalagay po sa message kung pwede daw mag-share po ng
message ni Lord sa mga kapatiran po natin dyan sa Burdubay. At nakakatuwa naman, sa pagkakataong ganito, magagamit pala at aabutin ang mensahe ni Lord sa pamagitan ng paggamit ng inyong lingkod. At sa pagkakataong ito, nabasa ko po yung message po kasi sabi niya, Pastor, baka pwede pong kayo po yung maimbitahan. Kaagad, kinabukasan. Sabi, wow. Ay nung pagkakataon po namang imigawain po sa kinabukasan po ang ating Jesus na Anointed One natin. Ganun pa man, ganun na lang po ang nilagay ni Lord na kasiyahan sa puso ng inyong lingkod. Na sa pagkakataong ito, gagamitin pala, tatawidin pala, not physically but sa pagkakataong magamit ang social media upang makarating ang mensahe ni Lord sa pamamagitan ng pagkasalita ng inyong lingkod. Salamat sa pagkakataong ito, sapagkat minsan pa hinayaan ni Lord na tayo magkita-kita through social media platform. At dahil nabanggit nga po yung mensahe kanina at kung paanong nakarating ang mensahe po ng aming co-pastors po sa inyong lingkod na mag-i-speak po sa pagkakataong ito, napatingin po ako. Sabi ko, buti na lang charge yung battery ng telephone ko. Buti na lang hindi nawawala ang wifi. Buti na lang mabait ang kapitbahay, laging free ang wifi. Alam niyo ba mga kapatid, every time we handle this gadget, napapatanong tayo, ano bang meron tayo na nakikita natin sa gadget na to every time na nating hawakan ito? Ito po isang simpleng gadget lang, kung saan nagagamit natin na pwede nating tawagan natin mga mahal sa buhay sa Pilipinas, pwede nating tawagan ang ating mga pastor, ang ating mga co-leaders, ang ating mga co-members, ang mga members po ng LG members. At mapapansin niyo po ba, hindi nawawala sa sirkulasyon ng bawat isa sapagkat every time that we will tap on this gadget, napakadali sa atin na sila'y marating. Napakadali sa atin na may convey sa kanila ang mensahe. Ganun din naman na makarating at mapalitan ng mensahe ang perating sa kanila sa pamamagitan ng pag-reply sa mga message natin. We could call our loved ones. Sa pamamagitan po ng mga gadget na ito, makakapakinig din po tayo ng mga music, di ba? Mga patungkol kay Lord. At pwede rin po tayo mag-selfie at pwede rin po nating ipadala po yung mga selfie pictures po doon sa mga gusto nating paratingan. At syempre, open na open at laging madaming gumagawa. Madami daw silang compilations po ng mga TikTok videos na yan. At ganoon din naman, sa pamamagitan po ng pagdadala ng mensahe po ng mga gadget na ganito, ito po ay nakakarating po sa mga lugar na dapat parawan natin. Halimbawa, tayo po ay merong gawain na tayo po ay nagbibigay po ng mga pledges po sa mga tinutulungan natin sa Pilipinas. Madali po natin silang nako-communicate, di ba? At madali po nating marating ating mga kaibigan, ating mga co-brethrens kapag tayo may pinagtutulong-tulungan na gawain para maipadala po natin yung mga tulong natin sa kabila. Let's say, magpapadala po tayo ng pledge sa simbahan po natin sa main church. Napakadali po. And the list goes and on until such time na yung signal na kayang dalhin ng gadget na ito ay mawala. Until such time that the signal was lost. No communications at all, no banking transactions, no more directions, no more viewing of the earth like ginagamit natin ng mga Googles, until such time at masabi mo, ay paano na yan, hindi ko na matitikman ang adobong pata ni pastor sa pastoral. At hindi ko na rin maririnig ang talk of the town na pwedeng lumabas ng classroom basta magko-comply. And all these things ay nararanasan natin kapag ang isang gadget na hawak natin ay nawawala ang signal. Tama po ba? Let me give you an illustrations. May kasama po kasi ako doon sa loob ng flat namin. Her name is Ate Glo. Sa kalagitnaan ng panonood ng kanyang teleserye, bigla pong nahulog ang kanyang telepono. Mabilis na mabilis pataas. At bumagsak din po ito. Nahulog po pataas. Pastor, paano po nangyari nahulog pataas? Kasi naman, sa kalagitnaan ng kanyang panonood ng teleserye, biglang nawala po ang signal. At ang kanyang teleserye pong sinusubaybayan ay hindi niya po natapos. At the end of the day, kinabukasan, nagpunta sa paggawaan at pinagawa po ang kanyang telepono. But what happens when the signal is lost? Di ba nagpapanik tayo?
Up to the extent na kuminsan, kahit po yung mga gawain po sa atin sa loob ng church, sa ministry, yan po kuminsan nako-compromise. Bakit? Kasi nasa gadget po kasi lahat ng ating mga ginagawa, karamihan. Kasi lagi po tayong nakatuon kung paano tayo makakapag-convey, paano po tayo makakapag-communicate sa ating mga kapatiran outside of your place. Lalo na po ngayon, ito po yung kapanahon na tayo karamihan po sa atin ay mga work from home. At ito na lang po ang access natin na tayo po ay makasilip ng kaganapan sa labas, na tayo po ay makapag-convey ng mga mensahe natin may parating sa ating mga mahal sa buhay, at ganoon din namang ma-receive natin ang kanilang mga reply sa mga mensahe natin. Pero ang ibig ko po sabihin sa pagkakataong ito, ang mensahe na gustong ipagkatiwala ni Lord sa gabing ito is not the signal, not the lost signal ng gadget na pinagkatiwala sa atin. Babasahin ko po sa inyo ang isa sa mga awit po ni David sa Psalms 94:19. Ito po yung sabi doon: When anxiety was great within me, your consolation brought joy to my soul. Ganun na lang po ang awit ni David. Sa karamihan daw ng kanyang mga iniisip sa loob niya, nandun lang daw ang pag-aaliw ng Panginoon sa kanyang mga naranasan. Kasi we don't know kung anong naranasan ni David sa kapanahon ng iyon, at ano ang kanyang naranasan every time na siya ay nakakaranas po ng kapigatian, ng kahirapan sa mga pang-araw-araw na buhay niya. Mga kapatid, pareho din kaya ang awit natin na gagawin natin kay Lord kapag tayo ay nakakaranas ng mga kabigatan sa ating sarili, sa pang-araw-araw na buhay natin? I know, yan po'y katanungan ng madami. At maging sa inyong lingkod, at maging sa inyo po mga nakikinig, ito po ay karamihan po na katanungan natin sa kalagitnaan. Tama po ba? Sa karamihan po ng kapighatian natin, kung minsan naghahanap tayo ng kaaliwan. But sino mag-aaliw? Sa kalagitnaan po ng pandemic na naranasan po natin ngayon, tayo po ay nasa atin pong isang lugar, sa isang silid, na wala po tayong makita kundi ang apat na sulok nito. At dahil apat na sulok lang po ang ating nakikita, isa sa laging pinagtutuunan po natin ng pansin ay ang gadget na hawak-hawak natin sa araw-araw. Kasi nandito lang po ang pagkakataon upang marating natin ang mga lugar kung saan hindi natin puntahan physically. At nandito sa ganitong gadget po natin mararating ang lahat ng mensahe kung saan hindi natin pwedeng kausapin ang mga tao na dapat natin kausapin na ginagawa natin noong mga nakaraang normal days. Mga kapatid, ang tinutukoy ng isa sa mga mensahe po natin is your connection with God. Your spiritual connections. Your spiritual connections that will connect to somebody else. It might be the pastor, it might be your leaders, your co-leaders, your co-members in the ministry. Paano na lang kaya kung mawala ang connection natin sa kanila? Losing that signal within brethren to the other brethrens. I'm also talking about the connections. Your connection, mga kapatid. Ang connection mo, ang connection ng pastor, connection nating lahat sa ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Mga kapatid, ito ang pagkakataon upang ipaalala sa buhay ng bawat isa na kapag tayo po ay nag-disconnect sa tunay na dapat pinagkukonektahan natin, makakaranas po tayo ng madaming pong isipin. It might be our fear, nagsasalimbayan na po dyan ang mga worry, pati po anxiety, yung doubt po natin sa ating paglilingkod, yung doubt po natin sa ating Diyos, yung doubt po natin sa kanyang existence, up to the extent na magkakaroon na po tayo ng anger against God. Wow! I want to share you a story, mga kapatid. I have a friend, her name is Ate Erna. After years of attending Friday services, mga gawain po sa Saipan for 5 years. Siya po ay napadpad po sa Abu Dhabi. At nakatuwa po rin si Lord kasi siya po ay nabiyayaan po ng work sa Abu Dhabi na siya dumating. But the thing is, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon mo at least po ng Friday service kasi siya po ay nagtrabaho sa bahay. And one time sa amin pong sharing, nabanggit niya po sa akin, Kuya, hindi na ako maka-attend. Parang may kulang. Parang ang pakiramdam ko, hindi na ako connected. Parang pakiramdam ko na hindi na effective yung prayer ko.
parang hindi na nararating at parang wala na akong katugunan sa mga prayers na dati nararanasan ko nung ako'y nasa Saipan. Alam niyo po, ang tugon lang po ng inyong pastor, isang mahinahong tapik po sa balikat kasi sa pagkakaalam ko, that simple touch of your co-worker will give a signal, will get back the signal to this friend of mine, Ate Irna. At ang tugon lang po ng aking kapatid na ito, nakita ko na lang po, nangilid na lang po ang kanyang luha. At ang sabi niya, Kuya, totoo po, I really lost my signal with God. Kasi bakit? Nawala na ang time niya sa paglilingkod, nawala na ang init niya sa pagbabasa ng banal na salita, nawala na ang kanyang connection sa kanyang mga kapatiran which is in Saipan, at siya po sa pagkakataong ito sa lugaran po ng UAE, siya po'y naghahanap at nagbabaka sakali na magkaroon ng panibagong grupo ng mananampalataya. But the thing is, she was prohibited to have all those things. She was disconnected physically. She was disconnected spiritually. At yun po mga kapatid na nakakabahala. Nakakabahala. Bakit? Sa isang gadget na meron po tayo, kapag ito po ay nawala ang signal, kapag nawala po ang wifi nito, ang dulot lang po nito at ang gamit ito, it will only be a flashlight and a camera. Sa gawain kaya ng paglilingkod, kapag nawala na ang signal natin at ang init natin ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, siguro para na rin lang tayong flashlight at camera, no? Yung mga tipong parang pangiti-ngiti ka na lang, patingin-tingin ka na lang, yung mga tipong pa-smile-smile ka na lang, kasi parang nawawala na ang init ng iyong paglilingkod, nawawala ka na sa routine spiritually. Sige kapatid, i-type mo, hindi ako nawawala. Hindi ako nawawala. Salamat, purihin si Lord sa buhay ng bawat isa mga taga-Burdabay sapagkat nananatili na nag-iinit sa paglilingkod ang bawat isa. Sa kalagitnaan ng ating nararanasan, naandun na lang po ang ating kasabikan that every time that we will gather every 7 o'clock, naandun po ang paghihintay natin sa harap po ng mga kamera upang makarinig ng mga mensahe ni Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa pinagkatiwala sa buhay ng bawat isa na marinig natin ang mensahe sa pagkakataong ito. Mga kapatid, let me ask you a question. How many times per day that you are always connecting with God? According to the survey, yun daw pong isang pangkaraniwan na gumagamit po ng gadget, almost 150 times po sila nagtitingin sa signal at sa kanila po mga gadget. It is almost something like every 6 minutes. O sige, mga kapatid, tatanungin ko na po kayong diretsuhan kasi mismo po ang sarili ko tinanong ko. How many times I always check my connection with God? How many times you are always checking your connection with God? Is it 150 times? Is it every 6 minutes? Yung bang Friday service natin sa Jesus the Anointed One at Reign, every time we have this Friday which is our Sabbath day, doon lang po ba tayo lagi nakakalubog sa ganitong mga gawain? Purihin si Lord kasi every time that we will gather before physically, nakakaramdam po tayo ng katugunan sa ating mga kapanginaan. Ang kabusugan at ang kapunuan ni Lord ay pumupunta sa ating mga kahugkangan, sa ating mga kakulangan. Salamat. Pero mga kapatid, since we don't have this physical gathering every Friday, how can we refill ourselves and get connected and let that signal not be lost sa pamamagitan ng ganitong mga gawain na magkaroon lagi tayo ng kasabikan every time we gather? Ang pagkakataong ito mga kapatid ay tinuturing kong pagpapaalala sa buhay ng bawat isa na malamang hinayaan ni Lord na maganap ang mga ganitong pagkakataon upang manatili kayo sa lugarin na kayo ay nag-iisa. But the truth is, hindi ka nag-iisa kapatid, kasama mo si Lord. Sige, type mo. Kasama mo si Lord. Kasama mo si Lord sa lahat ng pagkakataon. Ninais ni Lord na magkaroon tayo ng pagkakataon na sa ating pag-iisa, mas makaniig natin siya more intimately.
wherein we are more desiring more of God, more of Jesus. Kaya minsan, mapapaisip na lang tayo, oo nga, no? Bakit nga naman nung kapanahonan tayo nag-gather physically? After Sabbath day, sometimes, ito po'y kaganapan sa buhay ng bawat isa, parang hanggang doon na lang tayo minsan physically. Ito po'y nararanasan naman. Maging po inyong lingkod, ito po'y nararanasan. But the thing is, nakakatuwa si Lord sa mga gatong pagkakataon, sapagkat hinayaan niya na sa kaganapan ng naranasan natin sa araw-araw, hinayaan niya na lagi tayong busog at sabik na sabik sa ating mga ganitong gawain. Lord, salamat sapagkat minsan pa pinagkatiwala nyo sa buhay ng mga tagapakinig sa pagkakataong ito ang mga ganitong gawain. Salamat. Lagi nating i-check po natin ang ating mga applications, our spiritual applications. Salamat sa pagkakataong ito sapagkat minsan pa yung mga gadget na hinawakan natin sa araw-araw, yung mga gadget na natin lagi nating kasama, lagi po nating hawak sa mga kamay. Ngayon, pinagkatiwalaan tayo ni Lord na ipaloob sa mga ganitong gadget ang mga gawain. Nakakatuwa kasi ganun na lang excitement ni Lord that every time that we will gather every 7 o'clock, nandun na po ang excitement natin na tayo po'y nasa harapan. Salamat. And I would say, there's no losing signal sa buhay ng aming mga kapatid sa mga Jesus the Anointed One born to buy. Sa pagkakataong ito, nais kong ipaalala sa inyo na sa bawat sandali ng ating pag-iisa, physically, sa mga lugar na kinakatayuan nyo, mas lalo nating hanapin. Sabi nga ni Yorme, Manila, God first. Sa linya ng mga taga-Bordubay, J1 Bordubay, God first. Unahin natin siya. Let us all make ourselves always connected to God. At huwag nating hayaan na ang signal na ito ay malost. Alam namin na ang bawat isa ay laging equipped ng spiritual charger. Bordubay, may spiritual charger ba tayo dyan? Sige, pwede namang i-type. Pastor, meron po kami noon. Mayroon po kami spiritual charger. At kung kayo may spiritual charger, siguro sa pagkakataong ito, yung 50% mananatili na 50% po na naka-charge ang inyong mga telepono. Ibig sabihin, pagka 50% na charge ang telepono, madaming pagkakataon po tayo na tayo mag-press dito at pwede rin po tayong mag-share at i-like ang pagkakataong mensaheng ito at i-share natin sa mga kaibigan. O sige po, i-share na po natin. Ganun na lang po naman na alam po namin na ganun na lang po ang inyong kasabikan at excitement at every time that we will gather like this, you are always sharing this message of God to others. Sa mga kilala at hindi kakilala, sa ating mga katrabaho, especially sa ating loved ones sa Pilipinas, share it mga kapatid. Ito po yung mga pagkakataon na ginagamit natin at ating tinatayuan ng ating liability bilang mga lingkod na may connection kay Lord, na tayo po ay mag-share sa buhay ng bawat isa. Kung tayo nakaranas ng mga pagkakataong tayo na lost sa connection natin, this time, nakikinig ka kapatid, I know, you're connected spiritually. At kung nararanasan mo ang iyong connection spiritually, why don't you try for meantime, share this time, to share this message, and let the other people on the other side of the world hear the message of God. Kung paano yung nararanasan ang being connected sa ating Panginoon, hayaan natin, wag nating gawin na contained lang po yung ating pong nararanasan na ganito mga pagpapala, na kabutihan ni Lord sa ating buhay. Hayaan po natin na magamit po ang ating pong mga katauhan, ang ating pong mga kakayahan sa pamamagitan ng ganitong pagkakataon na tayo makapag-share sa buhay ng mga tao na wala pang relasyon kay God. Siguro, kung babalikan natin kung paanong si David ay umawit sa mga ganong pagkakataon, makikita na lang natin na halos lagi siya nagpapatira pa at lagi siyang umaawit. Ganyan po, sabi po sa Proverbs 3:6. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Sa lahat ng pagkakataon mga kapatid, gamitin na natin ang ating buhay. Connected tayo. So, gamitin natin ang sarili as a bridge mula sa Panginoon
sa ating sarili bilang a bridge going to those persons who doesn't have the connection yet, at gamitin ang ating buhay bilang isang connector sa mga taong wala pang pagkilala sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen po ba? Siguro gat na lang po ang mga pag-awit ni David ng mga pagkakataong ito. At maging ito'y awit siguro ninyo. Habang si David po siguro ay nakapatirepan ng pagkakataong yun, ganun na kanya pag-awit. Panginoon, narito ang iyong lingkod. Gamitin mo ang buhay ng siglang-sigla. Siguro ganun na lang po ang mga awit ni David na let me recall. Siguro ganun na lang po ang mga awit niya. Or pwedeng ganito rin po ang inyong mga panalangin like, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray to God my soul to take. Kung kinakailangan ng kasubsob ang iyong mga ulo, ang iyong katawan, gawin mo as long as nagkakaroon ka ng consistent connections with our living God. Mga kapatid, message nito ay maikli lang po. Pero sa pagkakataong ito, bago po natin tapusin ang pinagkatiwalang mensahe ni Lord, this might be one of my very few speaking engagement to you, my dear brethren of JA1 Bordubay. At bago tayo mag-iwahiwalay, gusto ko lang maglambing sa inyo. We pastors were mandated to go places, and we ask for your prayer na manatili tayo magkakakonekta, na manatili ang espiritu natin na magkakasama. And we encourage you, and we expect from yourselves, my dear brethren, na hindi nyo hahayaan ang inyong mga kapwa lingkod, ang inyong mga pastors, ang inyong mga kapwa magagawa sa inyong leaders, na sila po ibibitawan ninyo po sa pamagitan ng panalangin. Get connected with them. Get connected with Jesus. At hayaan nyo na ang inyong buhay mismo sa inyong kapamaraanan na pinagkatiwala ni Lord ay magamit ito sa pamamagitan ng walang patid na paghahatid ng mensahe na pinagkatiwala sa buhay ng bawat isa. If you are feeling disconnected with God, get away from all the distractions. Those type of carnal lives na magpapahiwalay sa iyong pag-ibig kay Lord at sa iyong paglilingkod kay Lord, cut it. Cut it. Always open the door of your heart to Jesus, because Jesus is always knocking at you. At magamit na rin ang inyong mga buhay na iparating sa buhay po ng iba na wala pa pong magkilala na kagaya po natin ng mga manggagawa, na si Jesus po ay laging kumakatok sa kanila. Let them be reminded through our consistent prayers na si Lord ay laging kumakatok sa buhay nila. They are supposed to fix the connections, but God is there, who is trying always to be connected to us. Maikling mensahe, pero pagkapaalala sa buhay ng bawat isa. At bago tayo mag-iwahiwalay, I want to ask you an honest question. When was the last time that during your prayers, you pour out your tears? Yung wala ka nang pakialam kung ano nangyayari sa kapaligiran mo. When was the last time na you get connected deeper sa iyong pag-pray? Na hindi mo na namamalayan ng oras na ikaw pa rin nakikipag-usap sa Kanya. When was the last time that you try to touch God and He touches you back? When was the last time na pinagkatiwala ni Lord sa iyo sa pamamagitan ng pananalangin ang lahat ng mga inihiling mo? Mga kapatid, isang pagkapala sa buhay ng bawat isa. Don't let all those distractions in your life be cut. Hayaan nyo ito. Hayaan nyo sa pagkakataong ito, mga kapatid, ng mensahe sa kalagitnaan ay pagkapaalala sa buhay ng bawat isa na tayo mas mag-desire pa more, mas magpalalim, na manatili consistently ang ating connection sa ating Diyos na buhay. At hayaan na rin magamit ang ating mga buhay. Ang buhay mo, kapatid, na nakikinig sa mensahe ito. O ikaw, kapatid,
na magamit ang iyong buhay na maging isang spiritual connector sa tunay na Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng kalakasan na ating nararanasan. At bago tayo maliwawalay mga kapatid, tayo po ay panandaliang manalangin. Igawad natin sa ating Diyos ng buhay ang pagkakataong ito. Tayo humingi ng special grace sa Kanya na tayo pagkatiwalaan pa ng maraming pagkakataon na tayo ay laging connected sa Kanya. At maging sa buhay po ng mga tao na wala pang connection sa buhay niya, desire, mga kapatid, let us desire na magamit ang buhay natin na ang mismong pag-ibig na ipinagkatiwala sa atin, Lord, na ipinaparana sa atin, ay maranasan din po ng iba na wala pang relasyon sa Kanya. I invite you, let's pray. Tayo magpakandong, tayo magpakumbaba sa Kanyang harapan. At hayaan natin ng spiritual connections na dinidesire ng buhay ng bawat isa ay manatili sa atin. Let's all bow down our heads. Salamat po, Lord, sa biyaya na pinagkatiwala mo sa amin sa gabing ito upang ipaalala sa buhay ng bawat isa, na ipaalala sa buhay po ng iyong lingkod na nagsalita, na ipaalala sa buhay po ng mga kapatiran na naglilingkod sa iyo at sila na wala pong mga relasyon sa inyo, na apart from you they can do nothing. Lord, we pray na mamananatili na laging mataas ang aming antas ng paghahanap sa iyo at magamit po ang aming buhay na kami po, Lord, lagi ay makapagdala ng mayamang mensahe mo sa buhay ng mga taong wala pa sa amin. We pray, O God, na hindi niyo po hahayaan na ma-disconnect spiritually ni isa sa buhay namin mga kapatiran po na nakikinig po sa pagkakataong ito. Hayaan niyo po, Lord, mas lalo pa naming maranasan ang malawak na saklaw ng iyong pag-ibig sa buhay ng bawat isa at paalalahanan kami na kapag wala kami sa iyo, kami po ay nadidisconnect. Salamat po, Lord. Mas payabungin niyo po, Lord, sa amin ang malalim na paghahanap sa iyong banal na salita at hindi lang po manatili ang salitang ito sa buhay namin, kundi po, Lord, sa madami pang buhay na naghahanap ng pagkakataong ito. And we pray, ikaw kapatid na nakikinig ngayon, I invite you to pray with me sa maikling panalangin ito. Ang pagkakataong ito ay sinadya ng Panginoon upang marinig mo misang ito na your life will be connected to Him. Panginoon, tinatanggap kita sa aking buhay. Let my life be connected to you. Gusto kong maranasan ang dakilang pag-ibig mo na naranasan ng mga unang tinawag mo. Pinapapawasok kita sa aking puso. Sa pagkakataong ito, tinatanggap kita bilang sariling Diyos na tagapagligtas sa sariling manunubos ng buhay ko. Lord, yun din namang isulat mo aking pangalan po sa aklat ng buhay. At huwag mo na rin pong hayaang mabura hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita po, Lord, ng buong puso sa aking buhay bilang aking sariling Diyos na tagapagligtas at sariling manunubos. Iparanas mo po, Lord, sa akin na ako'y connected sa iyo, sa biyaya mo, upang maranasan ko ang nararanasan ng madaming mananglilingkod sa inyo. Salamat po, Diyos. Sa inayong pinagkakatiwala ang gabing ito, I pray, O God, na kinatagpo mo ang mga kapatid nyo na pansamantalang nawala ng koneksyon. At sa mga unang pagkakataon na nakaranas na makinig ng ganitong mensahe, salamat po, Lord, sapagkat niloob mo na tanggapin nila ang iyong pangalan mo, Jesus. Salamat po, Diyos. Salamat. Salamat, Lord. Ikaw mapapurihan, mapasalamatan sa lahat ng aspeto
ng aming buhay. Salamat po, Lord. Sa iyo po, maingat namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Ikaw ang mataas. Ikaw ang maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. J1 Mordecai, salamat sa pagkakataong ito na kayo po'y makasama ng inyong lingkod. Mapayapang gabi, mapayapang araw, mapayapang buhay.